Colossians chapter 2 verse 9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang incarnation. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the incarnation proves Christ's sacrificial love. Yung buong pagka-Diyos po ng ating Panginoon sa Kristo ay nasa Kanya na rin as a human being o sa kanyang anyong tao na rin. Ibig sabihin po, hindi lang siya messenger o propeta, Diyos po talaga, at siya po ay nagkatawang tao, ang ating Panginoon sa Kristo. At dahil siya po ay Diyos, hindi niya na kailangan gawin yung iligtas tayo, hindi niya na kailangan gawin yung maging tao para i-offer yung salvation sa kanyang mga creation. Hindi niya na kailangan gawin yun dahil siya ay Diyos na. Pero dahil mahal niya po tayo, pinili niyang iwan yung kanyang kaluwalhatian sa langit at namuhay siya bilang tao. Namuhay siya bilang isa sa atin. Inako niya yung mga kasalanan, pati yung kabayaran ng kasalanan ng mga yun. Kahit na namuhay siyang perfecto, namuhay siyang holy, at walang naging bahid ng kasalanan. Lahat ng mga pasakit, lahat ng mga kabayaran, lahat ng mga naging kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon sa Kristo o sa ating Panginoong Diyos ay binayaran na ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. And as a God, hindi niya na need gawin yun. Pwede niya na lang sabihin na, sige, hayaan ko na kayo, mamatay na lang kayo dahil napakakasalanan niyo, bahid kayo ng kasalanan. Alam ko na mangyayari na ipapako niyo ako sa krus para lang dahil sa pag-aakusan nyo sa akin na blasphemy, etc. etc. Pero dahil sa mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at dahil sa katangian niyang mahalin tayo ang mga tao, yung kanyang agape love na ipinakita sa atin, ipinamala sa atin, ay bumaba siya rito, nag-show ng humility, ipinanganak sa napaka tawag dito, simpleng panganganak, which is sa sabsaban. Pwede niyo naman piliin na ipanganak sa pamilyang mayaman, sa pamilya ng mga royal, sa pamilya ng mga hari, at sa pamilya ng mga emperor o tawag dito, yung parawa. Pero hindi niya ginawa yun. Bagkus ginawa niya po, pinili niya si Maria, pinili niya si Jose para ipanganak siya. At sobrang daming struggles bago pa siya ipanganak. Sobrang daming pinagdaanan nila Maria bago pa siya ipanganak doon sa sabsaban, di ba? Ganun yung humility ng ating Panginoon sa Kristo na ipinakita sa atin dahil tayo ay mahal niya. Pinili niya pong iwan yung kanyang pagka-Diyos at namuhay po siya bilang isa sa ating mga tao. Naranasan niya yung sakit, naranasan niya yung gutom, naranasan niya yung paghihirap, at naranasan niya po yung mismong kamatayan. Pero dahil siya ay Diyos, after 3 days, siya po ay nabuhay. At yung kanyang pagpaparito po bilang tao ay patunay po ng sakripisyo, ng pagmamahal, which is the agape love, the love that is willing to give up everything kahit nabuhay niya pa mismo para lang po sa atin. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the incarnation proves Christ's sacrificial giving. Yung kabuuang pagka-Diyos po ng ating Panginoon sa Kristo ay nasa katawan niya na, o God and human siya, fully God and fully human at the same time. Ibig sabihin po, iniwan niya po yung kanyang divine privileges as a God, yung kapangyarihang mag-comfort, yung kapangyarihan ng glory sa langit para po ibigay sa sarili o ibigay po yung sarili niya sa ating mga tao o sa kanyang mga creation. Ang ating Panginoon Diyos po na walang hanggan ay nagbigay ng sarili niyang presensya sa anyong limitado, sa anyong tao, sa anyong nasasaktan, sa anyong namamatay. That's ultimate giving. Ibinibigay niya po yung sarili niya, hindi lang gamit o bagay, kundi yung buong pagkatao niya po para mailigtas sa atin o para maibigay sa ating mga tao yung kanyang inaalok na salvation. Ganun po kabuti ang ating Panginoong Kristo. Ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. Wala tayong Diyos na makikilala, wala kang ibang Diyos na mahahanap na mula sa langit, nagpakababa sa lupa
para iligtas lang yung mga nasasakupan niya. At wala kang makikitang leader na imbis na yung mga nasasakupan niya mag-serve sa kanya, ay siya po yung nagsaserve sa kanyang mga nasasakupan o sa kanyang mga nilikha. Ganun kabuti ang ating Panginoong Jesucristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the incarnation proves Christ's sacrificial service. Ang pagiging tao po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang para makita natin siya, hindi po para paglingkuran niya tayo, at para ipakita niya sa atin kung paano sundin yung kautusan ng ating Panginoong Diyos doon sa Old Testament. Lahat yun ay ginawa niya, lahat yun ay finulfill niya, at pinakita niya sa atin na with Him possible, with Him through Christ our Lord, possible na maging righteous tayo mga makasalanan. At hindi po siya nagpa-serve o tawag ito, nangingi ng katulong para silbihan siya. Hindi siya nagpasilbi. Siya po yung mismong naglingkod sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang buhay po sa mundo. Tinuruan niya po tayo mga tao na with Him nothing is impossible, and He is the only way, the truth, and the life. At wala tayong ibang walang santo, walang propeta, walang apostles na makakadating sa Diyos Ama except through Him. At sa kanya pong buhay dito sa mundong ibabaw, tinuruan niya po tayo mga tao, binigyan niya tayo ng wisdom, pinagaling po yung mga sakit natin, pinatawad po tayong mga makasalanan, at sa huli, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo at para ibigay sa atin, para i-fulfill yung pagbibigay sa atin ng salvation. Yung incarnation po ay larawan ng paglilingkod na may sacrifice, walang hinihinging kapalit, kundi buong pusong pagbibigay ng sarili para sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan, para sa ikabubuti ng ibang tao, para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.